All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating talata na pagbabatayan ng ating devotion sa umagang ito ay matatagpuan sa Ephesians 6 verse 12. At ganito po ang sinasabi: sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Nasundan po ba natin ang ating teksto sa umagang ito? Ang sabi, ang struggles o
ang mga kinakaharap natin ay hindi laban sa flesh and blood. Hindi siya sa tao. In other words, ang laban o battle natin ay hindi kailanman sa ating kapwa-tao. At ang talatang ito ay pwedeng baguhin ang lahat sa atin. Bakit ko po nasabi ito? Dahil kapag na-realize natin na ang laban na ating kinakaharap ay hindi laban sa tao, ay magkakaroon tayo ng mas mahusay na pagkaunawa kung papaano natin mapagtatagumpayan ang isang labanan. At ang tanging paraan upang manalo sa isang battle o labanan ay dapat kilala mo kung sino ang kinakalaban mo. Dapat kilala po natin kung sino ang totoong kaaway natin. At dito sa Ephesians 6:12 ay sinasagot ang katanungang ito sa second half portion ng verse na ito. Sino nga ba ang totoong enemy natin o totoong kaaway natin? Ang sabi, sila ang mga evil rulers, no? Authorities of the unseen world, evil spirit, no, sa kalangitan. Mga pinuno at may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa ating madilim na mundo. Sila ang mga hukbong espiritual ng kasamaan o spiritual na kasamaan sa kalangitan o sa himpapawid. Ang spiritual warfare o spiritual na pakikipagdigma ay siyempre isang spiritual. Kaya spiritual ang labanan. Ibig ko pong sabihin, para manalo sa laban, kailangan mong labanan ang totoong kaaway. Sino po ba ang mga kaaway? O sino ang kaaway natin? Siya po ang father of lies. No? At alam po natin na si Satan yon. Ang sabi, ang kaaway ay laging nagsisikap na magnakaw at magwasak at gagawin niya ang lahat upang sirain, wasakin ang lahat ng mga Kristiyano. Kasi hate na hate niya ang mga Christians. No? Lahat ng love ni God, hate ng ating enemy. Gayunpaman, tulad ng sinasuggest ng Ephesians 6:11 o nung naunang verse, habang nakasuot sa atin ang full armor of God at makikipag-ugnayan tayo lagi sa ating Panginoon, tayo po ay totoong 100% na protektado. Sapagkat ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin kapag nakasuot po sa atin yon, kapag ginagamit natin ang full armor of God. Siya ang magpoprotekta sa atin mula sa kaaway. At mananalo tayo sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng laban na kinakaharap natin. No? Kaya hindi po ba tayo nagtataka? Parehong Kristiyano o parehong magka-churchmate, no, ay magkaaway. No? Hindi po tayong mga anak ng Diyos, hindi po tayong mga Kristiyano ang magkaaway. Dapat magkakampi po tayo laban sa mga totoong kaaway. Magkaisa po tayo. Magpalakasan po tayo. Itigil na ang alitan, tampuhan, at anumang samaan ng loob, lalo na sa loob ng ating iglesia. At panahon na para ihinto natin ang pag-e-effort natin na pakikipaglaban sa ating kapwa-tao o sa ating kapwa Kristiyano. Dahil sayang lamang ang ating panahon, ang ating lakas. Sa halip, gawin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung anong inuutos ng Diyos na gawin natin. At ating mapagtatagumpayan ang anumang klase ng laban na makakaharap natin. Dahil nasa atin ang explosive power ng ating Panginoong Hesus na dumadaloy sa atin at sa pamamagitan natin. At ikaw, ako, tayong lahat ay garantisadong magtatagumpay dahil dito. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Salamat sapagkat pinapaalalahanan kami, Panginoon, na hindi po ang tao ang kaaway namin, kundi ang kaaway mo, Panginoon, si Satan, na siyang nagpapahina sa amin, na minsan, Panginoon,
Siya ang nagsasabi sa amin kung anong dapat namin gawin. At salamat, Lord, sa mga salita mo sapagkat nare-remind kami na dapat kilalanin namin kung sino nga ba ang tunay na kaaway namin. Lord, salamat sa kalakasan, sa baluti na ipinagkaloob mo sa amin na siyang nagpoprotekta sa amin laban sa kaaway, sa totoong kaaway, Panginoon. Tulungan mo kami lagi at palakasin mo kami lagi, Panginoon, physically and spiritually, Panginoon, upang ang anumang makasalamuha o mga kaaway, spiritual man ito, Panginoon, ay mapagtatagumpayan namin. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pag-protect sa amin sa anumang klase ng laban. At ganoon din, Panginoon, na aming ipinagpapasalamat ang araw na ito, na tunay nga na muli pinatunayan mo na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbibigay ng buhay ng anumang meron kami, Panginoon. Amin ding idinadalangin sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Lord, hipuin mo po ang kanilang mga lupang katawan upang maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din, Panginoon, na aming itinataas at ipinagpapasalamat ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan. Maging ang mga kakilala namin o mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, patuloy na mapagpala ang kanilang buhay. At ganoon din, Panginoon, na idinadalangin namin ang anumang mga plano namin sa buong maghapon na ito. Pangunahan mo kami, protektahan mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, higit sa lahat, hiling namin na patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming kapwa, higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.